mahigit 8 bilyong tao, may mga bahay pa rin na nakatayo sa mga lugar na parang sinabi ng may-ari, ayoko na sa kapitbahay, ayoko na sa chismis, ayoko na sa videoke. Dito ako titira sa gitna ng panganib. Walang kapitbahay, walang tindahan sa kanto, walang delivery rider na sisigaw ng parcel. Ang meron lang, dagat, bato, hangin, bagyo, at yung utak mong unting-unting nagtatanong, bakit ba ako tumira dito? Dahil sa mga lugar na ito, hindi problema ang maingay na kapitbahay. Ang problema dito, baka ikaw na mismo ang kausapin ng pader. Eto ba ay kalayaan o ito ang pinakasosyal na paraan para mabaliw? Eto ang 20 pinaka-isolated na bahay sa mundo. Tito John's TV. Lajuman Lighthouse. Unahin natin ang isang lighthouse na hindi lang basta parola. Ito yung tipo ng bahay na pag sinabi mong sea view, hindi ibig sabihin relaxing. Ang ibig sabihin, anytime sisipain ka ng dagat na parang may personal na galit sa'yo. Noong December 21, 1989, isang photographer ang napadaan habang binabanatan ng dambuhalang bagyo ang tower. Sakto namang lumabas ang lighthouse keeper sa pintuan at doon dumating ang alon. Hindi basta alon. Alon na halos kasing taas ng 10 palapag na building. Imagine mo, lalabas ka lang para mag-check ng paligid. Tapos biglang may mga ngumusta na alon na parang buong Pacific Ocean nagsabing surprise bossing. Kaya naman ang mga lighthouse keeper dito hindi masyadong tumitingin sa ibaba. Kasi kapag matagal mong tinitingnan yung alon, parang may demonyong humihila sa'yo. Kaya kailangan lagi silang may ginagawa. Maglinis, mag-ayos, magbilang ng tornilyo. At minsan naiisip na nilang paghiwalayin ang kape, asukal at cream sa kapeng 3-in-1. Dahil kapag nabakante ang utak mo sa lugar na ito, baka bigla kang mag-post, guys okay lang ako. At alam nating lahat, kapag sinabi mong okay lang ako, hindi ka talaga okay. Island Lonely White House. Sa Iceland may puting bahay sa isang isla na napapalibutan ng bangin at alon ng North Atlantic. Kung gusto mo ng peace and quiet, abay eto na yon. Pero hindi yung peace na may kape sa biranda. Eto yung peace na kapag sumigaw ka ng tao po, ang sasagot lang sa'yo, hangin na kasing lakas ng tropa mong bangkero sa kwento. Itinayo ito noong 1953 bilang survival base ng mga nanguhuli ng ibon. Hindi siya taguan ng mga nawawalang nilalang sa Pilipinas. Hindi siya Airbnb para sa mga broken-hearted na gustong mag-move on. Walang daungan, walang kalsada, walang kapitbahay, at ang tubig, naku po, depende sa ulan. Kahit may isang maleta na pera ka pa, walang kwenta rito. Hindi mo mabibili ang tubig kung ang pinakamalapit na 7-Eleven ay parang nasa ibang planeta. Bivaco Buffa di Ferrero. Eto naman bossing, grabe. Sa Italy may emergency shelter na nakasuksok sa natural rock cavity. Hindi siya nasa tabi ng bangin, hindi siya malapit sa bangin, nasa bangin mismo ang loko. Eto yung bahay na kapag bumangon ka ng tulog pa, pwede ka nang magising sa next life. Sobrang liit ng loob, walang kuryente, walang tubig, walang CR. Para makarating dito, kailangan mong dumaan sa bakal na hagdan na nakabaon sa bato, makipot na ledge at suspension bridge na nakabitin sa hangin. Yung tulay pa lang, mukhang ginawang pagsubok ng crush mong walang balak kang sagutin. Dito hindi sapat na mahilig ka sa adventure. Dapat mahilig ka rin sa muntikang mamatay. Eto naman ang Capanna Margherita, ang pinakamataas na building sa Europe. Nakatayo siya sa Alps, sa taas na parang view ng afterlife. Para makapunta dito, tatawid ka sa glacier.
Iiwas ka sa mga siwang at lalakad sa lugar na kulang sa oxygen. Dito hindi lang katawan mo ang mahihirapan, pati pride mo. Kasi akala mo fit ka, pero after 10 steps, mukha ka ng hinihingal na pagong. At bawat supply dito kailangan i-helicopter. Kaya kapag kumain ka ng mainit na pagkain dito, hindi siya basta meal. Para siyang achievement unlock. At dahil nasa taas ito ng mundo, tinamaan na rin ng kidlat ng ilang beses. Kahit ang langit minsan gustong sapakin ng lugar na ito. Pero buti na lang, prepared sila kahit papaano. Cliffside Capsule. Ito ang world first cliff hanging capsule accommodation. Pero hindi ito yung capsule hotel sa Japan na cute at maliit. Ito yung capsule na nakadikit sa bangin. Para makapasok, akyat ka muna sa bakal na nakabaon sa cliff ng halos 2 oras. Walang elevator, walang stairs, walang shortcut. At pag gusto mo nang bumaba, hindi ka bababa ng normal. Magzi-zipline ka. 6 na zipline routes at ang pinaka-wild, sa loob, may glass capsule, kama, view at toilet na kitang bangin sa baba. Imagine mo nagre-release ka ng sama ng loob habang ang view mo ay 500 feet drop. Dito kahit simpleng pagdumi, may thrill ride. Golden Peak Temple. Sa China may temple sa tuktok ng bundok na parang nakalutang sa ulap. Mabigat ng structure pero maliit lang ang pinapatungan. 3 side nito, bangin agad. Ito yung klase ng lugar na hindi mo basta pwedeng puntahan kung madali kang maihis sa lawal. Ang matindi pa, Ming Dynasty builders daw. Walang cement na ginamit, sinaunang teknik lang nila. Parang Lego na sinaunang panahon pero ang penalty kapag mali ang kabit, hulog ka sa history. At dahil mataas, lagi itong tinatamaan ng kidlat pero nakatayo pa rin. Ang ganda, ang magical. Pero kapag nadulas ka, magical ka rin. Mawawala ka na parang bulak. Sphinx Observatory. Sa Switzerland, may observatory sa taas ng bundok na lagpas 11,000 feet ang elevation. Dito ka pupunta hindi para mag-relax, kundi para maramdaman mong maliit ka sa universe. Napakalamig at para makarating dito hindi ka aakyat manually. Sasakay ka ng train na dumadaan sa loob ng bundok tapos elevator na 354 feet ang taas. Around 25 seconds lang. Parang Disneyland ride pero imbes na maskot ang bubungad, snow, hangin at krisis na hindi mo pa nararanasan. Dito ginagawa ang research sa high mountain conditions. Completed ito noong 1937 sa gitna ng yelo, avalanche at bundok na laging parang bad mood. Korowai Tree Houses. Sa Papua may mga tree house na umaabot ng 164 feet ang taas. Hindi ito yung tree house na pangbata na may duyan at juice. Ito yung tree house na kapag nahulog ka, hindi ka lang masasaktan. Malalagutan ka ng hininga. Ginagawa nila ito para umiwas sa baha, predators, lamok na may malaria at mga grupong masungit. Walang pako, walang screw, walang bakal. Ginagamitan nila ng ugat ng puno, ratan at balat ng puno. Tapos sa gitna may kalan na gawa sa clay. May apoy sa bahay na gawa sa tuyong dahon at kahoy. Delikado na nga yung taas, dinagdagan pa ng panganib para exciting. Ang hagdan isang inukit na puno ng kahoy lang. Walang barandilya, walang safety net at basang-basa pa dahil rainforest. Dito kahit pag-akyat mo sa bahay, parang audition sa survival show. Kung isolated house ang usapan, isama natin ang International Space Station. Dito hindi ka lang malayo sa kapitbahay, malayo ka sa Earth mismo. Ang tubig dito recycled mula sa pawis, hininga at naupo, ihi. Pero malinis daw kaysa tap water.
Pati pag CR, kailangan nakatali ka at may vacuum suction. Kasi sa space, kapag hindi ka maingat, may lulutang na ebidensya. Kailangan din mag-exercise ang astronauts ng nasa 2 oras kada araw. Dahil kung hindi, hihina ang bones, liliit ang muscles, pati puso maapektuhan. Kaya sa International Space Station, bawat galaw may effort, bawat inom may trust issues, at bawat CR break may konting takot. Cliff Convenience Store. May tindahan sa China na nakadikit sa patayong bangin. 22 square feet lang ang laki. Parang sari-sari store. Pero imbes na palautang na kapitbahay ang kalaban mo, bangin ang kalaban mo. Para makabili ng tubig, kailangan mong umakyat sa cable-assisted climbing route na halos 1.5 oras. Araw-araw, staff mismo ang nagdadala ng tubig at drinks pataas gamit ang likod. Imagine mo na uhaw ka lang. Kailangan mo pang umakyat sa bangin na parang ninja. Walang elevator, walang delivery, walang free shipping. Dito ang mineral water, hindi lang tubig, parang medalya. Mont Saint-Michel. Sa France, may lugar na kapag low tide, parang normal island fortress lang. Pero kapag high tide, bigla siya nagiging isolated island. Nagsimula ito noong 8th century, ginawang monastery at fortress. Lumaki ng lumaki hanggang naging parang medieval castle na may spiritual subscription. Sa 100 years na giyera, abay matindi, hindi ito bumagsak. Kasi paano mo sasalakayin ang lugar na biglang napapalibutan ng tubig? Kahit ngayon, milyon-milyon ang bumibisita taon-taon. Pero ang permanent residents, nasa 30 to 40 lang. Imagine mo nakatira ka sa tourist spot, araw-araw may turista. Pero pag gabi, kayo-kayo lang at mga multo ng history na baka nakikiwalk tour pa, bilang nila alam. Mount Fanjing Golden Temple. Ito raw ang isa sa pinaka-dangerous cloud temples sa mundo. Nasa Red Cloud's Golden Summit. May taas na 7,664 feet. May 2 temple na pinagdurugtong ng maliit na stone bridge sa pagitan ng bangin. Ang itsura parang stage ng boss fight sa fantasy movie. Para makarating, kailangan umakyat ng 8,000 stone steps. Hindi ito hiking, ito ay leg day na may spiritual trauma. Sa delikadong parte, kakapit ka sa iron chains. Foggy pa ng higit 200 days a year. Kaya ang bato madulas, ang tuhod nanginginig, at ang kaluluwa mo nagre-request na ng refund. Drina River House. Ito ang maliit na bahay sa ibabaw ng bato sa gitna ng Drina River. Mukhang isang malakas na baha lang, wala na. Magigiba na parang project ng mga diskaya. Pero akalain mong ilang dekada na siyang buhay. Itinayo noong 1968 ng mga kabataang gusto lang ng pahingaan habang nagsiswimming. Parang project na nagsimula sa trip lang, tapos akalain mong naging cultural symbol. May mga puwang sa ilalim ng sahig para dumaan ang tubig kapag baha. Kaya kahit mukhang bahay-bahayan, matibay ang diskarte. Refuge des Cosmiques. Ito ay dating high altitude physics lab noong 1930s. Ngayon parang extreme mountain hut. Pero bago ka makapag-relax, kailangan mong tumawid sa snow ridge na sobrang nipis. Isang maling hakbang, 1,000 feet ang bagsak mo sa glacier. Pwede kang tamaan ng altitude sickness, headache, pagkahilo, pagsusuka, at ang pinakamasamang kaso, edema. Pero pagdating mo, may hot meals, draft beer at double bedrooms. Parang luxury hotel na ang lobby ay death zone. Sridharangavati Lighthouse. Ito ang tinuturing na pinaka-isolated lighthouse sa mundo. Nasa ibabaw ng basalt pilar sa Atlantic Ocean, 118 feet above sea level. Noong 1939, para ma-access ito,
Kailangan mo akitin ang vertical rack habang sinasabunutan at sinasampal ka ng hangin at alon. Hindi yan commute, yan ay audition para sa survival show. May mga iba't ibang ibon at hangin na umaabot ng higit 125 miles per hour. Yung lighthouse mismo, pinatibay na kubo ng konkreto lang. Catch Key Pilar. Sa Georgia, may limestone pilar na 130 feet ang taas. Sa ibabaw nito may mga guho ng sinaunang simbahan. Centuries na walang akses hanggang naabot ng climbers noong 1944. Nasa taas ang simbahan, silid sa ilalim ng lupa, bodega ng alak at dingding. Ang tanong, paano nila inakyat ang materials? Walang malinaw na sagot. Walang crane, walang pulley track, walang lalamove. Ngayon, patayong hagdan na metal lang ang access at limitado lamang para sa mga lalaking monghe. Pinaya Hosobiotisa. Sa Greece may monastery na parang idinikit sa vertical cliff ng Aegean Sea. 8 palapag ang taas pero may parte na 16 feet lang ang lapad. Parang building na pumayat para magkasya sa bato. Halos 1,000 years na itong active at 3 monks lang ang nag-aalaga. Para makarating, aakyat ka na mahigit 300 stone steps. Pagpasok mo, mababa pa ang pintuan. Mapapayuko ka talaga. Hindi dahil humble ka, kundi dahil kapag hindi ka yumuko, bukol ang aabutin mo. Mounsell Sea Forts. Sa Britain, may sea forts na ginawa noong World War II. Mukha silang giant metal tripods, parang robot na matagal lang nawalan ng trabaho. Pagkatapos umalis ang militar noong 1960s, naging abandon sila at ginamit ng pirate radio stations. Parang mula defense system naging illegal DJ booth. May mga tower na magkakakonekta gamit ang suspended walkways. Ngayon, unti-unti silang kinakain ng alat, kalawang at panahon. Parang reminder na kahit matibay ka noon, pag inasinang ka ng buhay araw-araw, bibigay ka rin. San Juan de Gaztelugatxe. Sa Spain, may monastery sa ibabaw ng Rocky Island, konektado sa mainland gamit ang paikot-ikot na tulay na bato. Para makarating, aakyat ka ng 241 steep steps habang hinahampas ka ng hangin mula sa dagat. Pagdating mo sa taas, kailangan mong patunugin ng bell ng 3 beses para daw may taboy ang evil spirits at magkaroon ka ng good luck. Pero bago ka maging lucky, hihingaling ka muna na parang hinabol ng aso. Mahigit 1,000 years na itong nakatayo, nakaligtas sa sunog, pirate attacks at salt erosion. Mas matibay pa sa cellphone mong nahulog sa CR pero gumagana pa rin. Bishop Rock Lighthouse. Ang Bishop Rock sa karagatang Atlantiko ay kinilala bilang pinakamaliit na isla sa mundo na may strukturang gawa ng tao. Halos walang sapat na espasyo para tumayo, pero ginawan ng 161-foot granite tower. 7 taon itong ginawa sa gitna ng marahas na alon. Kapag may bagyo, ramdam ng lighthouse keepers na nanginginig ang buong tower sa bawat hampas ng dagat. Parang may higante na kumakatok na magdi-deliver ng tubig. So yon, kung akala mo lonely ka dahil walang nagre-reply sa chat mo, tingnan mo ang mga bahay na to. Kung nagustuhan mo ang dokumentary na ito, like, share, subscribe. Siyempre, shout out Ronnie Realizan, JM Patiga na nasa Nagano, Japan, Marie ng PPC Palawan, Michael Piliin ng Oriental Mindoro, Jenny Syungak ng Burgos Lupao, Nueva Ecija, Arnold Barbershop from Antipolo, Bong Hadi from Binyan, Laguna, at Sais Pares at Monteverde family from Babatngon, Leyte. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.